Ang nakikita ninyo ay mga fingerlings. Yan ang stock namin na fingerlings sa kasalukuyan. Gusto ko lang ipaliwanag sa episode kong ito kung bakit nitong mga huling linggo ay nagre-request kami ng reservation amount sa mga prospective buyers. At sa episode ko ring ito ay ipapakita ko sa inyo at papatunayan na ang Abuelo Fish Pond ay maaari naman ninyong pagtiwalaan. Yan namang nakikita nyo ngayon ay ang mga fries na bagong hatch. Nag-hatch kami this September at magsisimula kaming mag-release by October 15 o second week ng October. Ayan, mag-abang na lang kayo. Namiss ko kayong lahat mga viewers and subscribers. Kwentuhan tayo ulit ngayon. Samahan ninyo ako hanggang sa dulo ng aking pagtalakay. Ito po ang inyong kaibigan sa palaisdaan, si Abuelo. Kamusta na kayo mga viewers and subscribers? Ang tagal nating hindi nakapagkwentuhan. Medyo nabisi kasi ako nitong nakaraang buwan. Namiss ko kayong lahat. Pero ito, babawi ako sa inyo ngayon. Babalik ako sa pamamagitan ng kwento. Ayan, ikikwento ko sa inyo itong mga huling nangyari sa aming fish pond. Ayan, kagaya ng nakikita ninyo, meron kaming buyer nung nakaraang Biyernes. Itong weekend na to, nung Biyernes, Sabado at Linggo. Ayan, nangyari yan nung Biyernes. Kapitbahay lang namin, no, nasa kabilang barangay, bumili sila ng fingerlings. Sa pagtitinda namin ng hito, fingerlings man o grow out, may mga pagkakataon na tumatanggap kami ng tawag para magpatabi, magpa-reserve ng mga hito. Yun nga, fingerlings man yan o grow out. So, ang gagawin namin, pinagbibigyan namin sila. Nagtatabi kami ng grow out o fingerlings. Kaya lang, may mga pagkakataon na hindi naman nila pinupuntahan o pinipick up sa aming fish pond. Mayroon pa nga nagpapadala sa Quezon City mula sa pond sa Bulacan. Dadali namin ang isda papuntang Quezon City. Tapos hindi naman kukunin. Kaya kailangan naming isaoli yung isda sa fish pond. Kaya para maiwasan na ang mga ganitong pangyayari, ay nagre-request na kami ng reservation amount o parang down payment sa mga nagpapatabi, nagpapareserve, nagpapaset aside ng mga gusto nilang bilhin na hito, grow out man o fingerlings. Dahil sa reservation o down payment nila ay siguradong may commitment na sila. Sigurado na nilang kukunin talaga ang mga pinareserve o pinatabi nila na mga bibilhin nila. Kaya lang may mga prospective buyers na hindi nila masyadong maunawaan yung ganong sistema. Siguro ay medyo may trust issue yung tiwala. Hindi ko naman sila masisisi kasi hindi naman din kami talaga magkakilala. Kaya hindi sila makabitaw ng kanilang pera na pinaghirapan para i-reserve. Kaya lang ang sitwasyon namin, may mga pagkakataon, kunyari, eto buyer kaharap namin, nando doon sa pond, pumipick up na sila. No? Pag pick up nila, ay makikita nila, kunyari, bumili silang 5,000, makikita nila maganda yung fingerlings. Gusto nilang gawing 5,500. So, hindi namin maibigay yung 500 kasi merong nag-reserve. Ngayon, pagka verbal lang ang reservation nila at hindi namin ibinigay dun sa bumili ng 5,000, imbis na 5,500 ang ibigay namin sa kanila, iniwan namin yung 500. Tapos hindi naman pala babalikan nung nagpa-reserve, sayang yung opportunity, di ba? Sana naiintindihan ninyo mga subscribers and viewers. Kasi imbis na naitulak na namin yung 500, na ibenta na namin dahil nga sa nagkaroon ng reservation verbally o salita lang, naiwan tuloy yung 500 na imbis ay naibenta na namin. Pero kung ang isang nagpapa-reserve ay nagbigay na ng down payment o commitment niya, kahit na meron pa na mismong nasa fish pond na namin na gustong bumili, ay hindi na namin ibibigay ang grow out o fingerlings na meron ng down payment.
Kaya sa mga bago pa lamang na nag-view sa aking YouTube channel at saka sa aking Facebook page, makakatiyak kayo na si Abuelo ay hindi scammer. Kaya nga sa episode kong ito ay ipinakita ko sa inyo na mayroon kaming items. Meron kaming grow out, meron kaming fingerlings, at meron pa kaming parating sa mga hinaharap na mga fingerlings. Ipinapakita ko rin ang mga customers namin na nagtiwala at patuloy na nagtitiwala para kayo naman mga future customers namin ay maging panatag sa Abuelo Fish Pond. So balik tayo dito sa aking pinakikita sa inyo. Ayan, bumili ng fingerling sa amin, kapitbahay lang namin o taga-kabilang barangay. Customer din namin sila sa grow out. So, ayan, kagaya ng binanggit ko sa inyo dati, kapitbahay pa lang, kabilang barangay o kalapit na syudad ay meron na kayong market. So, kikita na kayo sa inyong mga hito. O sa mga nagtatanong, si Abuelo ata hindi na nagtitinda ng grow out. Ayan, yan ang grow out ko ngayon, no? May dalawa dyan, merong tatlo, may apat na piraso kada kilo. Tuloy-tuloy yan. Nung isang araw nga may kumuha sa amin 150 kilos. So, last week lang yon. So, ayan. Ang linis ng tubig at masisigla ang aming mga grow out. Kaya yung mga nangangailangan ng grow out, ayan o, lalaki o. Tignan ninyo ang grow out ni Abuelo Fish Pond. Nung nagsisimula pa lamang ako, ang aking concrete pond ay may pagkakataon pag naluma ang tubig, nangangamoy kanal. Pero kagaya nga ng aking upload dati, maglagay kayo ng mga pumis o mga bato, dagdagan ninyo yung mga surfaces nyo na pwedeng pamugaran ng mga beneficial bacteria. Tignan ninyo kahit na hindi kayo makapagpalit ng tubig agad, 2 araw, 3 araw, hindi aamoy ang inyong fish pond. Basta, pure feeds lang ang papakain ninyo. Ang nakikita ninyo ang stock naming fingerlings. Kanina ang nakita ninyo yung buyer namin ng fingerlings noong Friday. Ngayon, ang ipapakita ko sa inyo mga buyers namin nung Sunday. Si Sir Eman. Sir Eman, kamusta kayo? Sir Eman, saan kayo galing? Candelaria, Quezon. Candelaria, Quezon. Medyo malayo na yung biyahe. Nahihirapan ba kayong bumiyahe? Hindi naman mahirap ang biyahe at maaga kami yung balik. Ayun. Bali, sir, ilan ang kukunin? 10,000. 10,000 pieces. Ayan. Nire-ready na namin yung yung mga container ni Sir Eman. Ito yung kukunin niya. Si Sir Eman ang una sa lineup namin sa araw na ito. Ngayon ay September 10. September 10. Masasabi ko na si Sir Eman ay isa sa mga nakilala kong customer na napakabait. Napakabilis ng transaction namin ni Sir Eman eh. Tumawag lang isang araw, nakita niya tong vlog ko. Ayun, marahil. Siguro dahil nga sa nakikita naman niya na meron kaming vlog. Oo, na hindi kami scammer. Ayan. Sige Sir Eman, meron kami parating mga October 15. Ano ang parang nabanggit nyo kanina? Maganda, magpa-reserve na rin ako. Ganun ulit, 10,000. 10,000. Ayan mga kaibigan, si Sir Eman. Ito yung kanyang container. At ang kanyang team na darating. Ayan, mga nakaupo. Ayan, nire-ready na namin ang kanyang mga gagamiting container. Noong tumawag si Sir Eman sa akin sa cellphone, umorder ng 10,000 na fingerlings, pati mga feeds umorder na rin siya. At nagbigay na rin siya agad ng kanyang commitment o down payment sa mga items na ino-order niya. Totoong napakabait ni Sir Eman. Napakabait na tao. Napakadaling kausap. Sa mga nagbabalak pumasok sa paghihito sa mga wala pa talagang kaalam-alam o zero knowledge, siguro nagtataka kayo, paano bibilangin yung 10,000 fingerlings? Ang dami nun.
Ang sistema, titimbang muna tayo ng let's say kalahating kilo o 1 kilo. Bibilangin ang laman ng kalahati o 1 kilo. Pagkatapos malaman ang quantity ng 1 kilo o kalahating kilo, ay yun ang magiging basihan kung ilang kilo ang dapat na timbangin para makumpleto ang order ng isang customer. Oh. Kaway-kaway po kayo. Ayan, mga friendship ni Sir Eman. Anong pangalan niyo po? Badjo. Kayo po? Norbin. Ma'am, anong pangalan niyo, ma'am? Oh, camera siya eh. Ano po? Ayan, Ma'am Riza. Yun. Sige, load natin. Hintay lang natin yung takip. Pagkatapos ilagay sa mga containers ay niload na namin sa sasakyan ni Sir Eman. Halos umapaw ang sasakyan ni Sir Eman eh, hindi magkasya yung mga containers. Welcome back. Kamusta na kayo? Ilan naman tayo ngayon, Kuya Ray? Ilan ang kukunin? 3.5 lang muna. 3.5. Ayan. Okay, konting kwento. Successful po ba yung una? O syempre, Ayos. Pag nasa nag-aalaga balik pa ako talaga. rito pag hindi successful. Ayos. Di ba, sir? Very nice. Good news. Ayan, Kuya, tapusin lang natin sila. Tapos tayo na mag-load. Thank you very much. Okay. Sir Eman, ha? Sa susunod, kailan tayo? October. October. 15, no? Sige, sir. Okay. Ingat kayo biyahe, ha? Thank you. Sige. Ganyan lagi na umaalis ang aming customers. Masaya at nagiging kaibigan namin. Nagkakaroon kami ng tinatawag na relationship sa kanila. Hindi lang basta customer eh. Hindi lang basta supplier at saka customer eh. Friendship ang nararamdaman ng bawat customer namin sa tuwing aalis na sila sa aming fish pond. Ayan, biyahe na sila papuntang Candelaria, Quezon. Malayo-layo ang biyahe. Ang nakikita nyo ngayon sa screen ay si Kuya Ray at ang kanyang asawa na si Ate Yoli. Si Kuya Ray ang kasunod naming customer nung linggo. Ang nasa screen natin ngayon ay bahagi ng episode 29 ko na nandoon sila at nangakong Babalik pa kami. Mabalik kayo. Oo. Satisfied kayo? at tinupad nga ni Kuya Ray ang pangako niya na babalik siya. Ayan siya, bumibili siya ulit sa amin ng fingerlings. At pagkatapos naming maglagay sa container, niload na namin ang kanyang binili na fingerlings. Malapit lang naman sila sa amin, Thank you, sir. taga-kalumpit lang Sir sila. Ray, Kuya Ray. Thank you. Hanggang sa susunod, ha? Ayan, sir. Kamusta kay Ate Yoli? Yan ang aking mga suki. Ayan, si Kuya Ray. Sige po, happy farming po. Ingat kayo, ha? Salamat po. Ang kasunod na ipapakita ko sa inyo ay ang parating naming mga fingerlings sa October 15. Ayan, hinatch namin sila nitong September, kasagsagan ng bagyo. Kaya kung kayo ay nagbabalak na magsimula mag-alaga ng hito, ayan, mag-book kayo ng mas maaga. At dahil sa natatanggap namin mga requests, ayun, October 8, malamang magka-webinar tayo. So, abangan na lang ninyo ang announcement namin na sakto do sa webinar na yon, baka magbigay kami ng discount sa mga bibili niyang mga fingerlings na yan. Ito ang inyong kaibigan sa palaisdaan, si Abuelo.